Yung mga bagong mga qualifications po na hinahanap ng ating Pangulo para sa susunod na kalihim, may mga nagsasabi sa sektor po ninyo na dapat hindi po isang politiko, dapat galing sa academe, yung talagang I guess career, no? Yung talagang alam po yung mga problema sa edukasyon. Kayo po ba ay ano pa ang hinahanap ninyo in a perfect world? Ano bang mga kwalifikasyon po ng isang kalihim ng edukasyon ang nararapat ngayon po sa panahon natin ngayon? Tama po yan. Yung presidente po natin kasi ay siya yung nagsabi din na nahirapan siya kasi the people keep on clamoring for these qualifications. But then technically wala talagang requirements, walang qualification Isa lang talaga trust and confidence of the appointing officer, the president Ang ano lang naman namin kaya naman kami nag-raise ng ganito siguro to influence the president din kasi kami yung kami yung magiging subordinates nung sino man na ilalagay niyang cabinet secretary so that's our main tawag ba not requirement that's our main requirement is sana ay hindi politiko so para naman na mas fair yung DepEd doon sa divisive na partisan politics pangalawa binanggit rin naman eto yung politiko medyo tahimik yung presidente diyan last Thursday hindi niya nung Sabado hindi niya binanggit yan pero binanggit niya yung dalawa na pinupush namin sana galing sa academe or talagang educator at yung mahusay na manager o leader na kaya nga mag-manage ng napakalaking bureaucracy na kagaya ng Department of Education sa amin yun lang naman po at syempre pag may pusong guro kasi kung tama yung sinabi mo Ma'am Pat kung ito ay career official who rose from the ranks at naging classroom teacher sa amin gusto nga sana namin naging classroom teacher sa public school para ramdam at alam niya yung danas nung ating mga guro at nung ating mga mag-aaral at pag ganoon siguro hindi naman magkakamali wala pa tayong ganoon sa history po ng Department of Education we only had an OIC of course in the name of the late Ma'am Faye Hidalgo pero OIC lang siya hindi nga siya na-confirm hindi nga siya na-appoint in fact so sana this time ay i-consider ng Pangulo na classroom teacher kasi dito kami nahihirapan i-reconcile itong manner na ito sinasabi natin this is Department of Education and we have qualified people from the DepEd mismo mga organic na mga tao sa Department of Education from classroom teachers umakyat sila hanggang nandun ang central office bakit hindi kasama sa kinoconsider bakit ang kinoconsider pa rin at lumulutang ng mga pangalan ay mga politiko wala ba tayong tiwala sa ating mga teacher na doctor din naman sa education na nakaranas din naman mag-manage ng malalaking mga opisina sa Department of Education and ngayon nga nandun na sa central office, ibig sabihin part na sila nung tinatawag po natin ang management committee at sila ay immediate subordinate na ng secretary as Yusek halimbawa or ASEC may mga ganun po kaya let's give our own people a chance for this portfolio in the Department of Education. Ang COCOPEA po nag-release ng kanilang listahan, short list of yung mga, kumbaga, recommendations nila dyan. Possible. Oo. Si Senator Sonny Angara, na third-termer na po sa Senado, so he cannot run for re-election sa Mayo. Ang pinakamatunog na pangalan, si Representative Francisco Benitez, Department of Education Regional Director to NCR Jocelyn Andaya, DepEd Undersecretary Gina Gonong at si Father Wilmer Tria. Kayo po ba may napupusuan doon sa listahan na yun? Well, siguro, syempre, ang bias ko dyan, Ma'am Ali, doon sa dalawa nating DepEd officials, kilala ko naman si Dr. Gonong, and of course, kilala ko ang ating regional director dito sa DepEd NCR, si Ma'am Andaya, si Dr. Andaya, Syempre, nandun yung bias ko. Kung sakali po na
na pipili, no, with those 5 names na nilabas ng COCOPEA, no. Of course, na wala naman akong problema kay Kong Kiko Benitez, no, being of course, no, the chair of the former president of PWU, no. Pamilya na educators din po yan, ano po, no. Samantalang ito si Senator Angara, mukhang siya nga talaga yung pinakamatunog kasi hindi lang 2 senador yung narinig ko na nag-endorse sa pangalan niya, no, para maging secretary, no. Pero yun nga, no, bigyan naman natin ng pagkakataon yung mga talagang educators, no, na inalay ang buhay, no, sa education department, no. Si Director Andaya at saka si Yusek Gonong po, no, ay dalawa, no, at least, no, yung COCOPEA merong pangalan pa, no, na 2, no, na kumbaga taga DepEd, no, na binigay, di ba? So pero marami pa po, no, maliban sa kanilang 2, meron pa po tayong qualified, no, na nandun sa central office or nasa regional offices, no. At sana, no, ikaliligayan namin ang pinagpipilian yun po talaga yung mga educators at yung mga teachers po sana. Let's get together. Sunday 25.